Welcome to Donmar TV News Channel. Ito hong may kaugnayan sa mga Katoliko. O yan, relihiyon. Pero ang ating pag-usapan na yung mga Roman Catholic. Kasi ako po ay 100% Katoliko rin. Pangalawa, marami na pong nag-chat sa akin, nag-request sa akin nung araw pa Hindi ko nga lang masyadong pinapansin pa at binigyan ng pagkakataon kung ano daw aking masasabi dito sa lantaran na pakikialam ng simbahang Katolika sa politika at pag-iendorso ng kanilang kandidato. So, pag-usapan natin yan maya-maya. Mahabang usapin po yan. So, tulad ng sinabi ko, para hindi kayo naliligaw, ako po ay sarado Katoliko rin. Okay? Wala ako ibang relihiyon kundi Katoliko. Okay? So, kaya nagpapakilala akong Katoliko dahil baka sabihin nyo kung saan ako, ano po. Dahil Katoliko, simbahan ang ating pag-usapan. Dito nga po sa lantaran na pakikialam, pag-iendorso ng mga obispo, kaparian ng kanilang kandidato. At totoo naman, ang kanilang kandidato ay si Leni Robredo o mas kilalang Piklawan, Pink na Dilawan. Yun po yun sila nga po ay hayagang nagsasalita at nananakot pa. Kaya ko ito tinatalakay. Okay? Lahat ng Pilipino may karapatan. Okay? Lahat ng organization may karapatan. Ang general election sa ating bansa, butante ka o hindi, may karapatan ka dahil bayan natin ito. Kaya lang yung gamitin po yung simbahan ng mga obispo at kaparian. Lalo na sa pagsasabing huwag na kayong magsimba kung kayo ay sa kandidatong alam naman nating ayaw nila at inaakusahan pa nila ng masasama. So, yun ang nakakagulat Kaya maraming Katoliko na ayaw na magsimba. Kaya marami Katoliko na ayaw na magpunta sa simbahan ngayon. Kasi pag napunta ka ng simbahan, gusto mong ikaw ay malapit sa Panginoon. Yan ang paniniwala ng iba. Yan ang paniniwala nila. Gusto mong makarelax. Gusto mong isangguni kung ano man ang problema mo sa buhay. Pero pagdating mo sa simbahan, nagmisa at nagsermon ng pare, ang sinasabi about politika at nag-iendorso ng kandidato. So, hindi ka nakarelax. Na-stress ka pa nawala yung focus na kung bakit ka nagpunta ng simbahan. Kasi pinopolitika na ng mga pare at ng obispo at ng simbahang Katolika ang kanilang mga sermon. Everyday na lang o weekly na simba nila, yan ang pinag-uusapan. At hayagan nag-iendorso. Kay Leni Robredo sila. So, yun yung hindi maganda. At pangalawa, ang titindi po ng sinasabi, parang ang feeling nila yung simbahan kanila lang. Huwag na daw magsimba kung hindi kay Leni Robredo susuporta. Huwag na raw magsimba kung sa mga Marcos susuporta. Ganun ang kanilang sinasabi. Ano yun? Bakit po umaabot tayo sa ganun? Inuulit ko, ang Katoliko ay marami. Actually, majority ng mga Pilipino Katoliko, hindi ba? Kung yung ibang mga religious or ibang organization ay nagsasalita ng ganon or nag-i-endorse rin ng kandidato, baka naman hindi ganun kagarapal at walang pananakot. Kasi ang simbahan, ang mga pare, obispo, iba yan sinasabi. Isipin mo, sasabihin, huwag na kayong magsimba kung kayo ay supporters ni Bongbong Marcos. Leni Robredo lang ang kanilang ini-endorso at sinusuportahan. So, yun yung tanong. Kaya sana yung ating simbahang Katolika, kayo po magpaliwanag sa taong bayan. Hindi nyo napapansin, paliit na ng paliit ang mga taong nagsisimba. Dahil nga sa ayaw nilang madinig ang isong politika sa loob ng simbahan. Pero lagi na lang po yan ng inyong mga sermon about politics. So, naiiba. Meron pa ba kayong nakikita na simbahang napupuno? Siguro pag Sunday lang sa ibang araw, halos wala. Halos kakaunti. O kahit Sunday, hindi rin ganun karami. Katulad ng dati. Napuno ang simbahan, puno hanggang sa labas. Hanggang sa parking, may nagsisimba dahil sa dami ng tao. Ngayon ba nangyayari pa yon? Palagay ko na malaki na po ang pinagbago dahil nga namumuliti ka na ang simbahang Katolika ng karapalan. Hindi lang po dito sa Metro Manila, kahit sa mga probinsya.
At talagang Leni Robredo ang kailang sinusuportahan. So paano yung mga kandidatong Katoliko? Paano yung mga botanteng Katoliko na hindi naniniwala sa kailang kandidato? So anong ibig sabihin nito? Kayo ang nagiging daan para maghati-hati ang Katoliko? Kayo ang dahilan kung bakit kakaunti na ang naniniwala sa inyo? Kakaunti na nagsisimba dahil ginagamit nyo sa politika? So big challenge po ito sa mga leader ng simbahan. Ayaw ko ng pangalanan, pero alam naman natin, marami ho dyan. Ng mga pare at obispo, grabe ang mga sinasabi. Parang nasa stage ng rally kung magsisermon at inuupakan nila ng harap-harapan yung mga kandidatong hindi nila sinusuportahan. Pagka naman suportado nila, talagang ang tingin nila Mama Mary. Ang tingin nila talagang grabe ang kanilang pagtangkilik at saka mga sinasabi. Pagkakalaban, sinisiraan din nilang matindi. So, marami na po mga Katoliko ang nagsalita sa social media. Hindi lang sila galit, nanghihinayang at nagsisisi pa nga yung iba Dahil nga po sa ang inaasahan nila, maigaguide sila ng mga pare at obispo at ng simbahan sa kanilang mga problema at kanilang kinakaharap na hamon sa buhay araw-araw pag sila'y nagsisimba. Pero hindi Nai-stress lang nga sila dahil ang kanilang naririnig ay nangangampanyang pare, nangangampanyang obispo at tinitira yung mga kalabang hindi nila kandidato. Ano yun? Yan po yung malala na sitwasyon. Yung ibang mga relihiyon, nag-i-endorse rin. Nakikita naman natin yan Pero hindi sila nananakot. O hindi nila sinasabing, huwag kayong maniwala sa akin. Kung hindi kayo susuporta sa aming kandidato, huwag na kayong magsimba. Wala silang ganon. Ang mga pare, yan ang sinasabi. Para bang kanila talaga yung simbahan. Para bang ginamit nila yung simbahan para sa kanilang political interest. Higit pa sa politiko yung ibang mga pare kung magsalita. So, kayo po, ng mga nanonood, nakikinig, ano po ang inyong masasabi dyan? Katoliko kayo, ano mga relihiyon nyo? Anong masasabi nyo dito sa garapalan na paninira ng mga kaparian at obispo nga po dito sa ating mga kandidato? Malapit na po ang eleksyon at titindi pa ito. Alam naman natin, mula pa nung araw, anti-Marcos sila. Hanggang ngayon, anti-Marcos sila. Grabe kung bugbugin nila ang mga Marcos. Tapos sinisiraan na nila. Tapos meron silang ini-endorse yung kandidato. Alam mo, kung wala silang ini-endorse yung kandidato, tapos anti-Marcos sila, karapatan nila yan, okay lang. Kaso, meron silang kandidatong ipinopromote. Tapos anti-Marcos. Yun ang style. Simbahan po yan Kaya inuulit ko, marami ng Katoliko ayaw magsimba. Maraming Katolikong nasasyak sa kanilang naririnig at nakikita sa mga naghahawak ng ating simbahan. Huwag po kayong magagalit, magpaliwanag po kayo ng maayos kung bakit nyo ginagawa ito. Tanggapin yung constructive ito mga pagtalakay na ganito. Dahil ako po ay Katoliko rin, inuulit ko. Pero nakakatamad magsimba pagka ako ganyan nga naririnig. Na ibang klaseng sermon. Sermong politika, hindi sermong kung ano ang dapat gawin.